Nirenew ng GMA Network at Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers Incorporated o PhilSCAP ang kanilang music licensing agreement. Patuloy na kinikilala ng GMA ang property rights ng mga kantang pinatutugtog sa mga programa ng network at binibigyan ng paukulang bayad ang mga composer nito. 2004, unang nagkaroon ng kasunduan ng GMA Network at PhilSCAP. Ang pagpirma ng kontrata ay pinakunahan ni GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon at PhilSCAP Chairman Arturo Louis Pio. Tayo naman we have always supported the Filipino artists, mga composer. At saka we believe in the principle na kung anong tama, yun ang dapat ginagawa. Ang laking bagay ng isang reputable, malaking network na na-recognize ito. At sila yung, kumbaga, ang GMA yung nagli-lead ng way na dapat, hey guys, huwag nating ito mga songwriters, dapat i-respect bayaran natin. So, malaking, ang significance nito ay talaga napakalaki. Sa press briefing sa palasyo, nagulat si presidential spokesman Edwin Lacerda nang tanungin kung break na nga ba sina Pangulong Noynoy Aquino at Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Umugong ang kwento tungkol sa umunay hiwalayan nang lumabas sa isang blog na isang malapit umano kay Pangulong Aquino ang nagkumpirma ng kanilang hiwalayan. Hindi pa raw natatanong ni Lacerda ang Pangulo tungkol dito, pero hindi naman daw pinagbabawal ng Pangulo ang tanungin siya sa kanyang personal na buhay. Sa isang text message, itinanggi naman ni Councilor Soledad na hiwalay na sila ng Pangulo. The emotional state of the President is very good right now. Mga kapuso, makasaysayan po itong araw na ito sa ating stock exchange. Naitala kanina ang pinakamataas na pagsasara ng kalakalan sa Philippine Stock Exchange sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Umabot ang tinatawag na PSE Composite Index sa 4,546 points. Nauusan niya yung 3,896 points na naitala noong Oktubre ng taon 2007. Ibig sabihin yan, matatag ang pagninegosyo sa ating bansa. Ang stock market ay isa po sa mga sukatan ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na magnegosyo dito sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, epekto ito ng kumpiyansa sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Posibleng dahil din daw umiiwas ang mga mamumuhunan sa Amerika kasi hindi po maayos ang lagay ng ekonomiya ng Estados Unidos sa mga sandaling ito. Excited na si Binibining Pilipinas International Krista Kleiner sa kanyang pagsabak sa Hollywood. Pero sa gitna ng magandang balita sa kanyang career, tila maraming negatibong batikos tungkol sa beauty queen. Apektado kaya siya? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Nasasaktan si Binibining Pilipinas International Krista Kleiner na kilala rin sa showbiz bilang Krisa May sa mga negatibong komentong inilalagay ng ilang tao sa isang fan page sa internet tungkol sa kanya. Pinipilit raw niyang huwag magpa-apekto tulad ng ipinapayo sa kanya ng boyfriend na si JR. Sobrang sakit po kasi pang sa akin, ano pong kasalanan ko? May ginawa ba ako masama para sabihin nila kung ano mang pangit na sinasabi nila online, para gustuin daw nila mag-start ng mga petition para dethrone daw po ako. Ang hiling ni Krista, sa halip na paninira, sana ay suporta ang ibigay sa kanya ng mga kapwa Pilipino dahil Pilipinas ang kakatawanin niya pagpunta niya sa China para sa Miss International. Pero ang isa pang malaking inspirasyon ni Krista ay ang pagdating ng oportunidad para pasukin ng Hollywood na nakuha niya ng kunin siya ng international singer na si Julio Iglesias para maging bahagi ng global tour nito. I met with some big-time producers, movie producers, script writers for TV shows, agencies, just like people approaching me, knowing my title, and also knowing that I was on tour with Julio. And a lot of people are really interested in the fact that I'm a black belt in Taekwondo and I do nunchucks, and people are interested in using that action talent of mine. Sinabihan na si Krista ng kausap niyang scriptwriter at producer na may character siya sa bagong script na ginagawa ng mga ito. So, syempre depende lang yun sa schedule when it will happen. But I'm determined to make all my dreams come true. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Lalo raw
naging matatag ang relationship nila Dingdong Dantes at Marian Rivera sa gitna ng mga kontrobersya. Ayon sa statement ni Dingdong, kilala raw niya ang pagkatao ni Marian at hindi raw magbabago ang pagmamahal niya rito. Mananatili daw siya sa likod ni Marian anuman ang mangyari. Sa ngayon daw, pagtutuunan lang ng pansin ni Dong at yan ang mga positibong bagay. At laging isa sa isip ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Yan muna ang Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Grace Lee. Mike? Salamat, Grace. Eksaktong 100 araw na lang po, Pasko na. Ngayon pa lang may ilan tayong mga kababayan na maagang namimili ng mga palambuting pamasko. Mas nakakamura daw kasi sila kung ngayon sila mamimili. Iwas siksikan pa. Nakatutok si Victoria Tulad. Christmas balls, poinsettias, stockings, at Christmas trees. Ilan lamang ang mga ito sa mga paborito nating dekorasyon tuwing Pasko. At dahil nga papalapit na ang holidays, marami na rin ang nagsisimulang ma-excite at mamili ng mga pangdekorasyon. Bakit pumaga yung pagbili nyo ng mga Christmas decor? Para makamura. Paniwala ni Demetrio, kahit may kahirapan ng buhay, dapat ay maglaan pa rin ng pera para sa Pasko. Ang ilan nga ang kilalang bilihan ng mga mura, ngunit magaganda at matitibay na Christmas decorations, naglabas na ng kanilang pamaskong paninda. Talagang murang-mura ang paninda dito sa Dapitan Arcade. Tiyak na dadami ang mga pupunta rito. Ang Pasko ang isa sa mga pinaka-importanting okasyon para sa mga Pinoy. Yung Pasko kasi yun ang pinakamahalagang holiday para sa mga Pinoy dahil sa culture at saka syempre yung pagiging majority na Catholic tayo. Pero palagi ang paalala, magdoble ingat din. Tuwing Pasko, maraming sunog ang nagmumula sa defective Christmas lights. Kaya ito ang paalala mula sa Quezon City Fire Department. Tiyaking hindi sobrang dami ang ikakabit na Christmas lights sa iisang saksakan. Siguraduhin nasa kondisyon pa ang lumang Christmas lights. Huwag maglagay ng combustible materials malapit sa Christmas lights at i-check ang label kung pang outdoor o indoor ang Christmas lights. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 100 araw na nga lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.